Isang baso pa po! Napakamot na lamang sa kanyang ulong barista habang pinapanood si Shaira. Magulong paligid dahil sa nagsasayawan ng mga tao sa club. Ngunit mukhang ang dalagang nasa harapan niya ay hindi pumunta upang magsaya, kundi para maglasing at umiyak. Ma'am, may kasama po ba kayo o sino mang pwedeng sumundo sa inyo? Marami na po kasi kayong nainom. Malakas na humalakak lamang si Shaira na para bang nawawala na sa kanyang sarili. Wala na po. Tsaka, hindi naman po talaga ako palainom. Ngayon lang, para makalimot. Yumuko si Shaira at itinago ang kanyang muka sa kanyang mga brasong nakapatong sa counter. Nagsimula siyang umiyak na para bang isang bata dahil malakas na ang tama ng alak sa kanya. Hindi ko alam kung bakit paulit-ulit na lang akong niloloko. Ano bang mali sa akin? Bakit lagi akong pinagpapalit? Inis na sabi ni Shaira. Inangat niya ang kanyang tingin at napakunot ang noo ni Shaira nang maging iba na ang itsura ng baristang nasa harapan niya. Mas bumata ito at mas naging matikas ang tindig. Ganito bang epekto ng alak? Pati itsura ng tao, nag-iiba? Tanong ni Shaira sa baristang nasa harapan niya. Bahagyang natawa naman ng barista habang abala sa pagpupunas ng mga baso, samantalang si Shaira naman ay sandaling natigilan dahil para bang ang sexy ng pagtawa ng baristang nasa kanyang harapan. Anong pangalan mo? Tanong ni Shaira na halos hindi na makatingin ng diretsyo sa kanyang kausap. Lawrence. Malumanay na nasagot ng binata. Ibinaba ni Lawrence ang kanyang hawak sa kalumapit kay Shaira. Isinandal ng binata ang kanyang braso sa counter at bahagyang inilapit ang kanyang mukha sa dalaga. Tingin ko kailangan mo ng tawagan ng driver niyo, Shaira. Wika ni Lawrence nang may matamis ng ngiti. Paano mo nalaman ang pangalan ko, Pogi? Hindi ka naman siguro stalker. Wala sa itsura mo. Sagot ni Shaira habang nakangiti. Secret. Mapaglarong sabi ni Lawrence bago lumayo kay Shaira. Sinundan naman ni Shaira ang bawat galaw ng binata. Tameme lamang siya at walang masabi. Tuluyan na nga siyang nahalina sa lalaking nasa kanyang harapan. Maaring epekto lamang yun ng alak, kaya naman pilit na inaalog ni Shaira ang kanyang ulo upang kalmahin ang kanyang sarili. So anong nangyari? Baka mas gagaan ang loob mo kung may kukwento mo yan sa iba. Napatitig naman si Shaira kay Lawrence dahil sa sinabi nito. Bigla na naman siyang naiyak dahil muli na naman niyang naalalang panlolokong nasaksihan niya kani-kanina lamang. Yung boyfriend ko kasi, na-ex ko na ngayon. Nahuli kong kasamang fling niya kanina. At hindi lang siya. Lahat ng naging ex ko, mga cheater. Lahat sila niloko ko. Lahat sila nahuli ko sa akto. Tinunggab ni Shaira ang isang baso ng alak at inilapag ito sa counter. Naglikha naman ito ng malakas na ingay. Alam ko meron rin naman akong mga pagkukulang pero dapat pa talagang sa ganung paraan matatapos lahat. Umabot na ako sa punto na kino-question ko ng sarili ko kung ano bang mali sa akin. Pangit ba ako? Kapalit-palit ba ako? Nilingon ni Shaira si Lawrence matapos siyang magsalita. Hindi ka kapalit-palit. At lalong hindi ka pangit. Kalmadong sagot ni Lawrence. Then why? Madramang sagot naman ni Shaira, dahilan upang matawa na lamang si Lawrence dahil pamilyar ang linyang yon mula sa isang pelikula. Napanguso naman si Shaira dahil sa reaksyon ni Lawrence. Patawa-tawa ka pa dyan. Pasalamat ka. Hindi mo naranasan ng may pagpalit sa iba kasi pogi ka. Nagpatuloy lamang si Shaira sa pag-inom kahit na ilang ulit na siyang pinipigilan ni Lawrence. Natigil na lamang si Shaira sa pag-inom na bigla na lamang siyang bumagsak sa sahig dahil sa kalasingan. Kuya Ben, matagal pa po ba kayo? Kailangan ko na po kasing mayat itong si Shaira sa kanila. Habang inaalalayan si Shaira na makatayo ng maayos ay kausap naman ni Lawrence sa kanyang cellphone ang kanilang family driver. Pasensya na po talaga sir. Hindi po ako makakadaan dahil may aksidenteng naganap. Susubukan ko pong dumaan sa ibang daanan pero baka abutin pa po ako ng 30 to 40 minutes bago makarating dyan sa bar. Napahimas na lamang si Lawrence sa kanyang ulo habang tinititigan si Shaira na kausap na lamang ang kanyang sarili.
Nakahiga ang dalaga sa malaking sofa at hindi na makagalaw ng maayos. Dapat sana'y magsasara na ang bar, ngunit heto siya ngayon at pinoproblema kung paano iuuwi si Shaira. Sir Lawrence, kailangan niyo po ng tulong? Biglang tanong ng isang empleyado na mukhang pauwi na. Maging siya'y natatawa sa kalagayan ni Shaira habang pakanta-kanta pa ito at sintonado. Umiling si Lawrence at matamis ng ngumiti. Hindi na. Umuwi na kayo at ako nang bahala dito. Dahil sa sinabi ni Lawrence ay humayo na nga ang kanyang mga empleyado paalis sa bar. Isinara na ni Lawrence ang ilang mga pinto upang madali na lamang silang makakaalis pagkarating ni Manong Ben. Pagkabalik ni Lawrence ay napailing na lamang siya nang makitang wala pa rin sa sarili si Shaira. Oh, andito ka pa. Iwan mo na ako. Lahat naman ganun eh. Kaya ko ng sarili ko. Saad ni Shaira saka pinilit na makaupo sa sofa upang makausap ng maayos si Lawrence. Talagang kinukumpara mo ako sa mga ex mo, ha? Natatawang sabi ni Lawrence. Kung alam mo lang kung sino ako, hindi mo masasabi yan. Bakit? Sino ka ba? Takang tanong ni Shaira. Naupo si Lawrence sa tabi ng dalaga. I like surprises. Kaya hindi ko muna sasabihin. But I'm slightly hurt dahil hindi mo ako naalala. Samantalang ikaw, malayo pa lang nakilala na kita. Napakamot lamang si Shaira ng kanyang ulo sa kanatawa. Pinagtitripan mo ba ako? Alam mo Lawrence, kung totoong nagkita na tayo nun, mabilis kitang maaalala. Dahil imposibleng makalimutan ko tong poging mukha mo. Marahang pinisil-pisil ni Shaira ang pisngi ni Lawrence habang nakangiti. Ang pogi-pogi mo talaga. Sana maging kamukha mong mapapangasawa ko. Nakangiting sabi ni Shaira. Bahagya namang nahiya si Lawrence dahil sa sinabi ni Shaira. Ngunit maya-maya pa, bigla na lamang napalitan ng panghihinayang ang masayang mukha ng dalaga. Ang pait ng buhay ko, no? Akala mo siguro yung cheating issue lang dahilan kung bakit nagpakalasing ako ngayon. Hindi. Ang totoo niyan, nakatakda na din ako ikasal sa taong hindi ko pa nakikilala. Akalain mo yun? Inaasahan kong ipaglalaban ako ng ex-boyfriend ko. Pero may ibang laban na pala siya. Napatingin naman si Lawrence kay Shaira. Hindi ka naman siguro ipapakasal na mga magulang mo sa masamang tao, di ba? Tanong ni Lawrence. Ewan ko. Basta ang alam ko lang, hindi rin ako seseryosohin ng lalaking yun, tulad ng iba. Hanap rin yun ng bagong babae. Bahagyang inilapit ni Shaira ang kanyang mukha kay Lawrence dahilan upang bahagyang mabigla ang binata. Alam mo, kung tutuusin, ito na ang huling gabi na pwede akong magsaya at magpakabaliw. Nanlaki ang mga mata ni Lawrence matapos marinig ang sinabi ni Shaira. Maya-maya pa, bigla na lamang siyang hinalikan ng dalaga at nang maghiwalay ang mga labi nila ay saka lamang nakapagsalita si Lawrence. Sigurado kang hindi mo to pagsisisihan bukas? Nag-aalalang tanong ni Lawrence. Pilyang ngumiti naman si Shaira. Simula bukas, wala nang kalayaan ko, Lawrence. Kaya wala akong pagsisisihan. Sagot ni Shaira sa kamuling hinalikan ng binata. Unti-unting naging mapusok ang kanilang paghahalikan hanggang sa hindi nga nakatiis ang dalawa at lumipat na sila sa mga VIP rooms ng club. Doon ay pinagsaluhan nila ang isang mainit na gabi sa pag-aakalang yun ang huling beses na magkikita sila ni Lawrence. Kinabukasan, napasinghal na lamang si Shaira dahil sa sakit ng kanyang ulo at katawan. Napabangon siya sa malambot na kama at laking gulat niya nang makitang nasa sarili niya na siyang kwarto. Teka, paano ko nakauwi? Kabadong tanong ni Shaira sa kanyang sarili. Napakagat na lamang si Shaira sa kanyang labi sa takot na baka sarili niyang amang dumampot sa kanya ng lasing. Kung yun ang nangyari, siguradong nabalatan na siya ng buhay dahil sa galit. Ngunit sa halip, maayos naman ang kanyang kalagayan maliban na lang sa sakit ng kanyang ulo at katawan. Pumikit si Shaira at pilit na inaalala ang lahat ng nangyari kagabi at ang unang pumasok sa kanyang alaala ay ang gwapong barista na nakausap niya. Nakangiti pa nga si Shaira nang maalala si Lawrence dahil sa gwapo nitong muka.
Ngunit nang magsibalikan ang iba pa niyang mga alaala ay naglahong ngiting yon. Napatakip na lamang si Shaira ng kanyang bibig habang inaalalang kapusukang nanaig sa kanya kagabi. Hindi niya alam kung paano siya nakauwi at isa lang ang paraan para malaman. Yun ay ang tanungin mismo ang kanyang ama. Kabadong lumabas si Shaira sa kanyang kwarto at nagtungo sa opisina ng kanyang ama. Ngunit wala ito doon kaya naman bumaba na si Shaira sa hagdan. Nang masilayan niya na ang kanyang hinahanap ay muntikan pa nga siyang mahulog dahil sa gulat. Baka sa mukha ng ama ni Shaira na si Delphine ang saya habang kausap ang isang lalaki na walang iba kundi ang gwapong barista na nasa alaala ni Shaira. Hindi pa siya napapansin ng mga ito kaya naman nagtatalo pang isip ng dalaga kung tutuloy ba siya pababa o ikukulong na lamang ang kanyang sarili sa kwarto. Ma'am Shaira, nag-almusal na po ba kayo? Pinandilatan ni Shaira ang katulong na bigla na lamang siyang tinawag. Dahil dito'y napalingon sina Lawrence at Delphine sa dalaga. Shaira anak, kamusta ang pakiramdam mo? Halika't bumaba ka dito. Samahan mo kami ni Lawrence. Napalunok na lamang si Shaira ng laway at wala nang nagawa kundi ang sundin ang utos ng kanyang ama. Habang pababa siya sa hagdan, parang pasikip ng pasikip rin ang dibdib ng dalaga at halos hindi na siya makahinga dahil sa kaba. Naku, kung hindi lang si Lawrence ang nagdala sa'yo pabalik dito kaninang madaling araw, panigurong grounded ka na naman. Natatawang sabi ni Delphine. Po? Si Lawrence pong naghatid sa akin? Teka, magkakilala ba kayo? Bakit parang komportable niyo sa isa't isa? Malakas na tumawa si Delphine at si Lawrence naman ay ngumiti lamang habang malambing na nakatingin sa dalaga. Hindi mo ipinakilala ang sarili mo sa anak ko, Lawrence. Oh my God! Natatawang saad ni Delphine bago nilingon ng kanyang anak na tulirong nakatayo lamang sa kanilang harapan. He's no other than Lawrence Vergara, ang fiancé mo, anak. Nanlaki ang mga mata ni Shaira at agad na dumako ang kanyang tingin kay Lawrence na nakangiti pa rin hanggang ngayon. Parang gusto na lamang niyang matunaw o magpalamon sa sahig dahil sa kahihiyang nararamdaman niya. Hindi lubos akalain ni Shaira na ang Lawrence na kanyang fiancé at ang baristang Lawrence na nakilala niya sa club ay iisa lamang. Pero kagabi sa club. Siyang may-ari nun, anak. Pero nagsisilbi rin siyang barista dahil hobby niya yun. Napatalikod na lamang si Shaira matapos marinig ang sinabi ng kanyang ama. Tuloy-tuloy siyang lumakad pabalik sa kanyang kwarto na para bang isang zombie at doon ay ibinaon niya na lamang ang sarili niya sa kanyang kumot. It was supposed to be a one-night stand. Isang gabi kung saan hindi siya masunuring anak na lagi lamang naditiktahan ng buhay. Isang gabi lamang dapat yon at balak niya na sanang kalimutan ng nangyari. Ngunit paano magagawa ito ni Shaira? Ngayong ang lalaking gusto niya na sanang ibaon na lang sa kanyang alaala ay siya rin palang makakasama niya araw-araw. Pag-alis ni Lawrence sa ilang beses na pinakausapan ni Shaira ang kanyang ama na itigil ng nakatakdang kasal. Ngunit hindi ito pumayag kahit na ano pang dahilan ng ibato ni Shaira sa kanyang ama. Hindi ba pwedeng ibang lalaki na lang, Dad? Pagbabakas sakali ni Shaira. Halos maluha na lamang si Shaira habang pabalik-balik sa kanyang kwarto. Sa pagkakataong yon ay sumuko na lamang siya dahil alam niyang hindi siya mananalo sa kanyang ama. Matalinong ama niyang si Delphine at magaling kumilatis ng tao. Alam ni Shaira na totoong sinasabi ng kanyang ama, ngunit bakit si Lawrence pa talaga ang ibinigay ng tadhana sa kanya? Kinabukasan, tahimik na nagbabasa si Shaira ng libro sa kanilang garden nang bigla na lamang lumitaw ang lalaking iniiwasan niya. Nasa malayo pa lang si Lawrence ay kitang-kita na ni Shaira ang malawak nitong ngiti. Nagmadali pa sanang umalis ang dalaga, ngunit mas binilisan rin ni Lawrence ang paglalakad dahilan upang maabutan niya pa rin si Shaira. Papasok ka na sa loob. Tulungan na kita. Saad ni Lawrence at akmang kukunin sana ang mga librong hawak ni Shaira, ngunit tumanggi ang dalaga. Okay lang, hindi naman mabigat. Sagot ni Shaira saka naglakad papasok sa kanilang mansyon. About last night. Mabilis na lumingon si Shaira kay Lawrence dahil sa sinabi nito. Pinandilatan niya ng mata ang binata, dahilan upang mapaatras si Lawrence sa gulat. Pakiramdam niya, lalamunin na siya ni Shaira. Huwag mong mabanggit-banggit yan dito.
Dahil kapag nakarating yan kay Dad, siguradong babalatan ako noon ng buhay. Banta ni Shaira. Napakamot si Lawrence na kanyang ulo. Alam naman na ni Dad. Nanigas na lamang si Shaira sa kanyang kinatatayuan dahil sa kanyang narinig. I mean, hating gabi ka nang umuwi at akong naghatid sa'yo. Club, alak, lalaki. Konektado ng lahat ng yun at matalino si Dad. Malamang alam na niya kung anong nangyari sa atin. Teka, una sa lahat, huwag mo nga tawaging Dad ang dad ko. Magkapatid ba tayo? Masungit na tinitigan ni Shaira si Lawrence. Pakiramdam niya, kung magtatagumpay siyang ubusin ng pasensya ng binata, ay baka sakaling kusa itong aatras sa kanilang paparating na kasalan. Hindi tayo magkapatid, pero magiging mag-asawa tayo. Isa pa, ang dad mo mismo nagsabi na yun ang itawag ko sa kanya. Kalmadong paliwanag ni Lawrence. In fairness, ang close nyo Sana nagpaampon ka na lang para talagang maging anak ka na ni Dad. Sarkastikong sabi ni Shaira sa kanaglakad paalis. Narinig na naman ni Shaira ang sexy na pagtawa ni Lawrence kaya naman mas lalo niyang binilisan ang paglalakad. Walang magandang mangyayari kung magtatagal silang mag-usap dahil baka bumigay na naman si Shaira sa gwapong mukha na kanyang kasama. Maging ang mga katulong na nadadaanan nila ay namumula mga pisngi sa tuwing nakikita si Lawrence. Napahinto naman ang dalaga upang lingunin uli ang binatang nakasunod pa rin sa kanya. Alam mo, habulin ka na naman ng mga babae Tsaka hindi kami ganun kayaman kumpara sa pamilya mo. Pwede ka namang maghanap ng ibang fiancé, di ba? Ngumiti lamang si Lawrence at umiling. Ayoko. At isa pa, mahirap na yun. Dahil naging mag-best friend ng mga daddy natin. Kumunot ang noo ni Shaira matapos marinig ang sinabi ni Lawrence. Hindi siya naniniwalang ang cold at istrikto niyang ama ay magkakaroon ng best friend sa edad nito ngayon. Ayaw mong maniwala? Sumama ka sa akin. Tutal, yun naman talaga ang pinunta ko dito. Pinapasundukan ng dad mo para humabol tayo sa kanila sa beach. Paliwanag ni Lawrence. Teka, beach? Gulat na singhal ni Shaira. Sumama naman si Shaira dahil bukod sa utos ito ng kanyang ama, gusto niya ring makita kung totoo ba ang mga sinasabi ni Lawrence at hindi exaggerated. Nang makarating sila sa beach resort na tinutukoy ni Lawrence, napatakip na lamang si Shaira ng bibig habang pinapanood ang dad niya at ang kasama nitong lalaki na kasing edad lamang din ni Delphine. Daddy mo yun? Bulong ni Shaira kay Lawrence. Tumango naman ang binata sa kangumiti. Oo. He's a bit different dahil fashionable siya kung manamit at mahilig sumabay sa trends. Pero mabait siya. Napalunok na lamang si Shaira habang patuloy pa rin sa panunood sa kanilang mga ama. Tulad ng sabi ni Lawrence, ang ama niyang si Marco ay kakaibang pormahan. Aakalain mong tropa siya ng rapper na si Andrew E. dahil sa malaking jersey na suot nito. Sneakers at ang halos kuminang nasa dami ng mga alahas na suot nito. Hindi ba mananakawan ng daddy mo niyan? Concern na tanong ni Shaira habang nakatingin sa mga gintong kwintas na suot ng ama nitong si Marco. Hindi. Black belter si Papa sa judo. Masiglang sagot ni Lawrence na parang proud na proud. Pilit na natawa na lamang si Shaira. Ang weird nga talaga nilang mag-ama. Mag-selfie tayo, Delphine! Ipopost ko sa Instagram ang unang bakasyon natin ng magkasama. Masiglang sabi ng ama ni Lawrence sa kaagad na lumapit kay Delphine upang mag-selfie. Kahit nahihiya si Delphine, bakas pa rin sa mukha nito ang saya. Hintayin kaya natin yung mga bata para apat tayong makapag-picture. Kalmadong tanong ni Delphine. Napalingalinga naman si Marco sa pagbabakasakaling nakarating na mga anak nila sa resort at dahil dito'y agad niyang natunton sina Shaira at Lawrence sa hindi kalayuan. Nang makita ni Delphine ang kanyang anak ay mabilis niyang inalis ang shades na isinuot sa kanya ni Marco. Shaira, my beautiful daughter-in-law! Malakas sa saad ni Marco saka excited na tumakbo papunta sa kanila. Dahil sa lakas ng boses ni Marco ay napalingon tuloy sa kanila ang ibang mga tao. Napaatras naman si Shaira dahil masyadong overwhelming sa kanya ang cheerful na personality ng ama ni Lawrence. Tito, kumusta po? Niilang na tanong ni Shaira. Anong tito? Dad, Shaira. Call me Dad, okay? At okay na okay ako. Come on, join us para naman may post ko sa Instagram ang pictures nating apat.
Wala nang nagawa pa si Shaira kundi ang sumunod dahil hinila na sila ni Marco palapit sa pwesto nila ni Delphine. Halos mapuno na ata ng picture ang cellphone nito dahil sa dami ng litratong kinuha niya. Natahimik na lamang si Marco nang magsimula na itong mag-post ng kanilang mga picture. Finally, I get together with them. Meet my beautiful daughters-in-law and the best bayaw. #get together, #new family. Hindi maiwasang mapangiti ni Shaira habang pasimpleng pinapanood si Marco. Nakita niya mga litratong pinost nito at doon pa lamang na-realize ni Shaira na ito lamang ulit ang pagkakataong nag-outing siya kasamang kanyang ama. Ang huling pagkakataon ay noong bata pa siya, bago pa mamatay ang kanyang ina. Habang nakatingin sa dagat ay muli namang naalala ni Shaira ang mga alaala niya nung bumisita sila sa probinsya ng kanyang ina na halos 20 taon nang nakakaraan. Bigla kang nalungkot. Hindi mo ba nagustuhan ng pagkain? Concern na tanong ni Lawrence kay Shaira. Bahagya namang nahiya si Shaira dahil doon. Hindi naman. May naalala lang ako. Pero mas mabuti na siguro kung kalimutan ko na lang yun. Para kasing masamang panaginip yun. Saad ni Shaira. Sa kabila ng mga masasayang alaala niya noon, isa ring trahedyang nangyari dahilan upang mamuo ang puot sa kanyang puso. 20 years ago, maglilimang taon pa lamang si Shaira nung nagtungo sila sa hometown ng kanyang ina na nasa probinsya. Masaya naman at okay ang lahat. Ngunit dahil sa isang batang nalunod sa dagat na iniligtas ng kanyang ina, namatay ito at maagang naulila si Shaira. Minsan, napapatanong si Shaira sa kanyang sarili, kung hindi ba sila pumunta doon, buhay pa rin ba ang ina niya hanggang ngayon? Habang nakatingin sa malungkot niyang ama na tulala rin sa dagat, napagtanto ni Shaira na pareho sila ng iniisip. Tulad niya, miss na rin ni Delphine ang kanyang pinakamamahal na asawa. Shaira, gusto mo ba ng shrimp? Pinagbalat ko tong anak ko pero kung gusto mo, hati kayo dito. Agad na namula mga pisngi ni Lawrence dahil sa hiya matapos ang sinabi ng ama niyang si Marco. Napaiwas naman na tingin si Shaira upang magpigil ng tawa. Pa naman, hindi ba't sabi ko kaya ko na? Nahihiyang sabi ni Lawrence. Kumunot naman ang mga noo ni Marco sa kamasungit na tinitigan ang kanyang anak. Gustong gusto mo pa rin namang ipinagbabalat kita nitong paborito mong shrimp pa. Nahiya ka ba kay Shaira? Maging si Delphine ay bahagyang napangiti dahil sa bangayan ng mag-ama. Si Lawrence naman ay umiwas lamang ng tingin. Sus, di kay Shaira ko na lang to ibibigay. Nagtatampong sabi ni Marco sa kanilagyan ng mga nabalatang shrimp ang pinggan ni Shaira. Thank you po, nakangiting sabi ni Shaira. Sumunod namang nilingon ni Marco si Delphine at nanlaki naman ang mga mata nito nang itutok ni Marco sa kanyang bibig ang shrimp. Open your mouth. Wika ni Marco dahilan upang manlaki ang mga mata ni Delphine. Sus Mariosep Marco! Singhal ng ama ni Shaira habang nakatingin sa shrimp na paparating sa kanyang bibig. Dahil dito ay tuluyan nang namula sa kakatawa si Shaira. Hindi niya na-imagine na ang tahimik at istrikto niyang ama ay makikita niyang pinagpapawisan ng dahil lamang sa hiya. Niwala itong laban sa mapilit at masayahing personalidad ni Marco. Inagaw na lamang ni Delphine ang shrimp kay Marco at siya na mismong kumain ito. Malakas namang tumawa si Marco at halatang sinadya nitong mang-asar. Sa huli, nanaig lamang ang tawanan sa kanilang hapagkainan. Pagkatapos kumain ay iniwan naman sina Lawrence at Shaira ng kanilang mga ama. Habang nakaupo sa dalampasigan ay natatawa si Shaira habang pinapanood sina Delphine at Marco na nagmo-motorboat. Grabe, parang batang-bata pang daddy mo. Ang daming energy. Natatawang sabi ni Shaira kay Lawrence. Kaya nga Kaya nagsisikap ako na laging maging ganyan siya kasaya. Ang sarap kasi sa pakiramdam tuwing nakikita ko si Papa na nakangiti. At parang walang pinapasa na problema. Malumanay na sagot ni Lawrence. Napangiti naman si Shaira. Buti pa kayo. Kami ni Daddy, okay naman kami. Pero simula nung namatay ang mama ko, parang medyo lumayo rin ang loob namin sa isa't isa. Nagbabakasyon kami nun sa probinsya at may isang batang nalunod. Niligtas siya ni Mama kaso siya naman yung napahamak. Malungkot na napatitig si Lawrence.
Ako naman, kakapanganak pa lang sa akin. Iniwan na ako kay Papa at hindi na kami binalikan. Hindi namin alam kung buhay pa ba siya o kung may iba ng pamilya. Napalingon si Shaira kay Lawrence matapos marinig ang sinabi nito. Nang makita ni Lawrence, ang nag-aalalang mukha ng dalaga ay napangiti siya. Huwag ka mag-alala, okay lang ako. Isa pa, sabi pa nga ni Papa nung nakilala niyang daddy mo at nagkasundo sila tungkol sa kasal natin. Itinadhana daw tayong lahat na magkita. Na maging isang pamilya. Na yung lungkot daw na meron tayo, mapupunan dahil may pagkakaparehong mga pinagdadaanan natin. Muling napalingon naman si Shaira sa kanyang ama na ngayon ay nakangiti habang nagmo-motorbike. Kung hindi dahil kina Lawrence at Marco, hindi lalapit si Delphine sa dagat dahil pinapaalala lamang nito ang kanyang yumaong asawa. Ngunit ngayon, parang nagkalakas ng loob si Delphine na harapin ang mga takot niya at subukan muling maging masaya. Nang sa ganun ay gumaan rin ang loob ng yumaon niyang asawa na paniguradong nagbabantay sa kanila mula sa langit. Yung bata na niligtas ng mama mo, alam mo ba kung nasaan? Napaisip naman si Shaira. Now that I think about it, naging kalaro ko ang batang yun noon. Pero hindi ko na alam kung nasa na siya ngayon. Mas mabuti na rin yun dahil baka maalala ko lamang nangyari sa mami ko kung magkikita kami ulit. Napatango naman si Lawrence at napatingin na lamang sa dagat. Habang tahimik na pinagmamasdan ni Lawrence, naisip ni Shaira na baka hindi naman siguro masama kung maikakasal siya sa binata. Sa totoo lang, wala nang tiwala si Shaira sa mga lalaki. Hindi niya na rin nakikita pa ang kanyang sarili na muling isusugal sa pag-ibig dahil takot na siya. Ilang beses nang sumubok si Shaira, ngunit lahat yon ay nabigo at nag-iwan lamang ng sugat sa kanyang pagkatao. Kung maikakasal man siya kay Lawrence, pakiramdam niya ay magiging mabuti naman itong kaibigan. Basta't lagi lamang alalahanin ni Shaira na hindi na siya iibig pang muli dahil masasaktan lamang siya sa huli. Naging maayos naman ang mga sumunod na araw matapos ang kanilang biglaang outing. Palaging bumibisita si Lawrence sa kanila dahil na rin sa paghahanda para sa kanilang kasal. Maganda kasi ang church wedding, sagrado. Kaso parang gusto ko naman ng beach wedding. Yung tipong simple lang at payapa. Napaisip naman si Lawrence matapos marinig ang sinabi ni Shaira. Sige, mag-church and beach wedding tayo. Kalmadong sagot ng binata. Nako, hindi pwede no. Ayoko naman gumastos ng pera kung hindi naman kinakailangan. Isa pa, hindi naman kailangang bonggang-bonggang kasal natin dahil marriage for convenience lang naman to. Seryosong napatingin si Lawrence kay Shaira matapos marinig ang sinabi nito. Natigilan naman si Shaira at bahagyang kinabahan dahil sa tingin ng binata. May problema ba? May mali ba sa sinabi ko? Tanong ni Shaira. Wala naman. Tipid na sagot ni Lawrence, saka inabalang sarili sa mga brochure na binabasa nila. Tama ka naman. Marriage for convenience lang to. Bahagyang natawa si Shaira. Nagbibiro ka ba? Huwag mo sabihing may gusto ka sa akin dahil hindi ako naniniwala. Kakakilala lang natin sa isa't isa, no? Tsaka wala na akong tiwala sa mga lalaki. Tipid na ngumiti lamang si Lawrence at iniwas na lamang ang tingin kay Shaira. Bahagya namang nagilty si Shaira dahil mukhang nawala sa mood ang kanyang kasama. Hindi ako napipilitan na, mahinang sabi ni Shaira, ngunit sapat lamang yon upang marinig siya ni Lawrence. Anong ibig mong sabihin? Takang tanong ni Lawrence. Baka kasi iniisip mong napipilitan na ako magpakasal sa'yo. Hindi napagdesisyonan ko nang magpakasal sa'yo. Mabuti ka namang tao tsaka magkasundo ang mga ama natin. Yun lang? Dahil lang dun? Tanong ni Lawrence na para bang may bahid ng lungkot ang kanyang boses. Well, wala namang dapat na ibang dahilan, di ba? Sagot ni Shaira. Tumango si Lawrence at malungkot nang umiti. Maya-maya pa, biglang nagring ang cellphone ni Lawrence at tumayo ito upang sagutin. Ngunit bago pa man makaalis si Lawrence ay kinuha na ni Shaira ang atensyon ng binata. Lawrence, wag kang magkakagusto sa akin. Kahit na anong mangyari, wag. Dahil wala na akong kakayahan na ibalik sa'yo kung ano man ang gusto mong ibigay sa akin. Naintindihan mo naman siguro ako, di ba?
Nagkatitigan sina Lawrence at Shaira. Isang ngiti ang unang isinagot ni Lawrence bago nagsalita. Oo, naintindihan ko. Sagot ni Lawrence bago umalis upang sagutin ang tawag. Nag-scroll na lamang si Shaira sa kanyang social media account upang madistract ang kanyang sarili. Ngunit mas lalo lamang sumakit ang ulo niya nang makitang official announcement ng kasal ng kanyang ex-boyfriend at ang babaeng nahuli niyang kasama nito kahit na sila pa. Ang kapal ng muka. Bulong ni Shaira sa kanyang sarili at itinaob na lamang ang kanyang cellphone. Bakit sa loob ng ilang taon na nagsama sila na hindi siya nito inaya ng kasal? Samantalang ang babaeng kakakilala pa lamang ng kanyang ex ay pakakasalan na nito sa darating na buwan. Napabuntong hininga na lamang si Shaira saka napalingon kay Lawrence na may kausap pa rin sa cellphone. Maayos na ang kanilang pagsasama at natatakot si Shaira na masira lamang ang kanilang pagkakaibigan kung magpapadala sila sa kanilang damdamin. Pagkabalik ni Lawrence sa kanilang upuan ay muli nilang inabalang kanilang sarili sa mga brochure. Namili na rin si Shaira ng mga gown na susukatin niya sa shop at mga cake na ita-taste test nila. Kaka-text lang sa kanila Papa. Magdidebu kasi ang pinsan ko sa linggo. Let's just say, paborito niyang pamangkin yon at gusto niyang magbigay ng special gift. Pero hindi alam ni Papa kung ano. Humingi siya ng tulong mo kung hindi ka daw busy. Agad nang ngumiti si Shaira matapos marinig ang sinabi ni Lawrence. Oo naman, basta si Tito Marco, Gina G ako. Sagot ni Shaira. Ipinag-cruise ni Lawrence ang kanyang mga braso sa kamariing tinitigan ng dalaga. Napakamot tuloy ng ulo si Shaira. Dad pala, naiilang nasabi ng dalaga. Ngumiti si Lawrence at muling naupo upang hintayin si Shaira na makapagbihis. Pagkatapos noon ay agad silang dumiretso sa isang kakatayo lamang na mall at kasalukuyang dinadayo ng mga tao. Alam mo Shaira, I'm thinking of giving her a necklace. Pero naisip ko, mas okay siguro kung magiging special someone niyang magre-regalo nun, di ba? Natawa si Shaira sa sinabi ni Marco. Grabe naman po kayong mag-overthink. Maging si Lawrence ay natawa rin. Well anyway, kiss na ang kwintas. Ano ba sa tingin mo ang magugustuhan yung mga babae? Tanong ni Marco saka napakamot sa kanyang ulo. Depende po. Iba-iba po kasi ang personality ng bawat babae. May mga kikay, merong minimalist, meron pang ang gothic ang trip eh. Ano po bang hilig ng pamangkin niyo? Habang naglalakad ay patuloy lamang sila sa pagdidiscuss ng mga bagay-bagay tungkol sa magdedebu na pamangkin ni Marco. Marami na rin silang nakitang mga gamit at recommendation ni Shaira hanggang sa nakapili na rin si Marco ng ireregalo. Dadako na sana sila sa isang restaurant upang makakain bago umuwi ngunit nagulat silang tatlo na bigla na lamang nagkaroon ng kaguluhan sa harap ng isang jewelry shop. Sir, ano pong nangyayari doon? Tanong ni Marco sa lalaking nakasalubong nila. Naku, may isang babae na bumili ng alahas ng nakaraang linggo. Gustong ibalik kasi nangangati daw siya. Pero ayaw tanggapin ng may-ari kasi peke daw yung dala ng babae. Ayun, galit na galit yung bumili. Napatangu-tango si Marco saka nagpatuloy sa paglalakad. Dadaan lamang sana silang tatlo ngunit napatigil ang mag-ama nang matanaw nilang isang pamilyar na babae. Si Jillian ba yun anak? Tanong ni Marco. Hindi pa nakakasagot si Lawrence ay agad niya nang sinugod ang tumpok ng maraming tao. Agad namang sumunod si Marco sa kanyang anak at si Shaira naman ay naiwang tuliro. Ito ang kwintas na binigay sa akin ng empleyado mo! Paulit-ulit na lang ba talaga tayo ha? Napasilip si Shaira dahil sa lakas ng sigaw ng babaeng nagreklamo. Sa kabilang banda naman ay kalmado lamang ang may-ari. Hindi maiwasan ni Shaira ang mamangha sa ganda ng babaeng may-ari ng jewelry store. Tulad ng isang alahas, nangingibabaw ang itsura at elegance nito kahit na napakaraming nakapalibot na tao sa kanila. I personally check every single item na i-display namin, ma'am. I'm sorry, I have to call the cops kung patuloy mo pa rin kaming guguluhin. Kalmadong saad ng magandang babae. Kukunin na sana niya ang kanyang cellphone ngunit marahas siyang tinulak ng nagreklamo dahilan upang bumagsak ang may-ari sa sahig. Napasinghal ang mga tao ngunit mabilis namang nakarating si Lawrence upang alalayan ang dalaga. Hey, please stop ma'am. Matagal nang natatrabaho sa jewelry industry itong si Miss Jillian. At kung sinabi niyang fake ang dala mo, malamang totoo yun.
Now, if you don't want the police to find out it themselves, umalis ka na. Parang na-intimidate naman ang nanggugulong babae kay Marco. Marami pa itong sinabi ngunit patuloy rin naman ito sa paglalakad paalis. Napabuntong hininga na lamang si Marco sa kanilingon ng anak niya at si Jillian. Jillian, okay ka lang ba? Concern na tanong ni Marco. Opo, tito. Salamat po sa tulong niyo. It's nice to see you again, Tito and Lawrence. Nagsialisa na mga nakikiosyosong tao at mas naging malinaw na kay Shira ang eksena ng tatlo. Bahagya siyang nagtaka at napatanong sa kanyang sarili kung sino bang babaeng ito at bakit mukhang concern sa kanya ang mag-ama. Marahang tumawa si Marco. It's been a long time, Jillian. Pero andito kami para asikasuhin ang kasal ni Lawrence. Mabilis na nawala ang matamis na ngiti sa labi ni Jillian matapos marinig ang sinabi ni Marco. Po? Ikakasal na si Lawrence? Napalingon ng dalaga kay Lawrence upang humingi ng sagot. Ngumiti lamang ang binata at inilahad ang kanyang kamay. Oh, this is Shira, my fiancé. Shira, this is Jillian. Kababata ko. Ngumiti si Shira at marahang tumango, ngunit nakatitig lamang si Jillian sa kanya at para bang gulat na gulat. Akala mo ba hindi magkakaasawa si Lawrence? Natatawang sabi ni Marco. Well, lucky him. He got himself the perfect fiancé. Proud na sabi ni Marco sa kanilapitan si Shira. Aalis na sana silang tatlo ngunit nagpumilit si Jillian na kumain sa isang restaurant bilang pasasalamat sa pagtulong ng mag-ama sa kanya. Magkatabing nakaupo sina Lawrence at Shira at sa harapan naman nila ay magkatabi si Marco at Jillian. Ito talaga ang favorite Korean restaurant ko. Thanks for the treat, Jillian. Masayang saad ni Marco. You're welcome po, Tito. Kamusta po kayo? Lawrence, kumusta mga business mo? Napaisip naman si Shira matapos marinig ang tanong ni Jillian. Doon pa lamang niya na-realize na bukod sa club, hindi na alam ni Jillian kung ano pa ang ibang mga negosyo ng sarili niyang fiancé. Imposible kasi ang club lamang ang pinagkakaabalahan ni Lawrence dahil alam ni Shira na pinapatakbo lamang ito ng binata dahil sa hobby niyang mag-bartending. Maayos naman. Tipid na sagot ni Lawrence sa kangumiti. Agad namang bumaling ang binata kay Shira na abala lamang sa pag-aalis ng mga sibuyas sa kanyang pagkain. Hindi ka kumakain ng onions? Tanong ni Jillian kay Shira. Napatingala naman ang dalaga dahil doon. Oo. Saad ni Shira sa kamuling nagpatuloy sa pag-alis ng mga sibuyas gamit ang kanyang chopstick. Then bakit yun ang in-order mo? Alam mo naman sigurong maraming sibuyas yan? Malambing ang pagkakatanong ni Jillian. Natawa si Marco. Mukhang para kay Marco ay kuryoso lamang si Jillian. Ngunit iba ang dating nito kay Shira. Favorite ni Shira tong vegetable salad kaya in-order niya. Nag-advise kami kanina na wag nang lagyan ng sibuyas pero mukhang nakalimutan nila. Kalmadong sagot ni Lawrence sa kalumingon kay Shira at ngumiti. Tutulungan na kita. Biglang sabi ni Lawrence at nagsimula na ring tulungan si Shira. Bahagya namang napangiti si Shira dahil doon. Bagay na bagay talaga sila. Right, Jillian? Masayang saad ni Marco habang nakatingin sina Lawrence at Shira. Yes, they are. Sagot naman ni Jillian, saka inabalan na lamang ang kanyang sarili sa pagkain. Pagkatapos nilang kumain ay humiwalay na rin ang landas nila kay Jillian. Padilim na rin nang makarating sila sa mansyon nila Shira. Nakaupo lamang silang dalawa sa garden habang hinihintay ni Lawrence ang kanyang ama na kausap pa si Delphine sa loob ng mansyon. Paano mo na lamang favorite kong pagkain na yun? Kuryosong tanong ni Shira. Agad namang napaiwas ng tingin si Lawrence. Hinulaan ko lang. Totoo ba? Natawa si Shira matapos marinig ang sagot ni Lawrence. Oo, ang galing mo Saad ni Shira sa kamarahang siniko si Lawrence sa tagiliran. Salamat. Nahiya ako kanina Baka iniisip niya picky eater ako. Sibuyas lang naman ang hindi ko kinakain. No problem. At isa pa, hindi naman ganun mag-isip si Dad. Gusto sanang dugtungan ni Shira ang sinabi ni Lawrence at sabihin si Jillian ang tinutukoy niya, ngunit binaliwala na lamang niya yon. Pero teka, matanong ko lang,
May history ba kayo ni Jillian? Like, naging ex-lover mo ba siya? Umiling si Lawrence at natawa. Wala. Dating magkatrabaho mga tatay namin. Kaya naging magkaibigan rin kami. Halos sabay kaming lumaki at nagtapos sa parehong paaralan. She's a good friend. Pilyang ngumiti si Shaira. Friend ka dyan. Imposibleng hindi ka magkakagusto sa kanya sa tagal ng pagsasama niyo. Natawa naman si Lawrence dahil sa pang-aasar ni Shaira. Totoong sinasabi ko. I have an eye for a certain woman. Hindi na ako nagkagusto sa ibang babae simula nang makilala ko siya. Nanlaki ang mga mata ni Shaira matapos marinig ang sinabi ni Lawrence. Then bakit ka pumayag na magpakasal sa akin? Dapat hinanap mong babaeng yun. Niilang na napaiwas ng tingin si Lawrence. Bago pa man siya makapagsalita, naagaw na ng malakas na halakak ni Marco ang kanilang atensyon. Andiyan na si Papa. Let's go. Agad na pag-aaya ni Lawrence, saka nagmarcha papalapit kina Marco at Delphine. Pagkaalis na mag-amang Lawrence at Marco ay nagtungo na si Shaira sa kanyang kwarto upang magpahinga. Hindi niya maiwasang mapastalk sa social media account ni Jillian at doon ay marami siyang nakita. She graduated top of their class. She does a bit of modeling at successful ang kanyang mga negosyo. In short, nasa kanya na ang lahat. Isinara ni Shaira ang kanyang cellphone at napatingala sa kanyang kisame. Imposibleng hindi magkakagusto si Lawrence sa kanya. Bulong ni Shaira bago pinikit ang kanyang mga mata. Kinabukasan, maagang binulabog ni Shaira ang kanyang ama upang sabihin na gusto niyang magtrabaho kahit na sa sarili nilang kumpanya. Malaki naman ang kinikita mo sa mga paintings mo. Hindi mo kailangang magtrabaho, anak. May kaya naman tayo at hindi naman tayo salat sa pera. Isa pa, sa kasal ka na muna mag-focus ngayon. Plano ko namang i-train ka pagkatapos ng kasal nyo dahil ikaw rin naman ang magmamana sa lahat ng pinaghirapan ko. Napangiti na lamang si Shaira. Kahit na istriktong kanyang ama, ginawa pa rin itong lahat para hindi makaranas ng paghihirap si Shaira habang lumalaki. At dahil doon ay masaya ang dalaga. Kahit papano, na-enjoy niya ang kanyang childhood at student life. Bakit ka nakangiti dyan? Tanong ni Delphine. Wala, Dad. I'm just happy na ikaw ang daddy ko. Nakangiting wika ni Shaira. Napaiwas naman ang tingin si Delphine sa kanyang anak, ngunit nakita pa rin ni Shaira ang pagtatago ni Delphine ng kanyang ngiti. Nagpaalam na si Shaira na aalis upang bumalik sa kanyang art room. Habang abala sa pagpipinta, biglang nagring ang cellphone ni Shaira at agad niyang sinagot ang tawag ni Lawrence. Pwede ba akong pumunta dyan? Nahihiyang saad ni Lawrence sa kabilang linya. Binitawan naman ni Shaira ang kanyang paintbrush. Oo naman, bakit kailangan mo pang magpaalam? Natatawang sabi ni Shaira. Well, tapos na kasi ang preparations ng kasal. In short, wala na akong dahilan para pumunta sa inyo. Gusto na talaga kitang makita. Agad na bumilis ang tibok ng puso ni Shaira matapos marinig ang sinabi ni Lawrence. Sige. Andito lang naman ako sa bahay. Okay then, see you. Kalmadong sabi ni Lawrence bago binaba ang tawag. Wala pang kalahating oras ay nakarating na si Lawrence sa kanilang mansyon. Paalis na nga sana si Shaira para magbihis, ngunit naabutan pa siya ng binata sa loob ng kanyang art room. Doon na lang tayo sa salas. Medyo masikip kasi dito at mainit. Magbibihis lang ako. Nakangiting sabi ni Shaira, ngunit umiling si Lawrence. Actually, mas gusto kong dito na lang tayo. Gusto kong panoorin ang ginagawa mo. Halata naman sa canvas ni Shaira na hindi pa siya natatapos sa kanyang painting. Mukhang napansin ito ni Lawrence at gusto niyang magpatuloy si Shaira sa kanyang ginagawa. Hindi na pinagpilitan pa ni Shaira ang lumabas sa kanyang art room at nagpatuloy na lamang siya sa kanyang pinipinta habang nasa tabi niya si Lawrence at nanonood. Kakaibang nararamdaman ni Shaira sa mga pagkakataong yon. Para bang mas magaan ang loob niya at mas komportable siya sa pagpipinta. Napalingon siya sa kanyang kasama, ngunit laking gulat ni Shaira nang magtamang tingin nila. Sabi mo manonood ka. Bakit mukha kong tinititigan mo? Natatawang sabi ni Shaira. Napangiti naman si Lawrence at nahihiyang napayuko. Tumayo si Shaira upang magbukas ng panibagong mga pintura dahil naubos na ang ginagamit niya. Habang naghahalo, nagulat na lamang siya nang biglang may yumakap sa kanya mula sa likod.
Lawrence, anong ginagawa mo? Napabilis ang pagtibok ng kanyang puso habang nananatili sila sa ganoong posisyon. Nakasanda lamang ang ulo ni Lawrence sa kanyang likod habang nakayakap pa rin ito sa kanyang bewang. Hindi mo ba talaga ako pwedeng bigyan ng chance? Huli na ba talaga ako? Bulong ni Lawrence sa kanya. Napayuko naman si Shaira matapos marinig ang sinabi ng binata. Marahan niyang binitawan ng pinturang hawak niya at ipinatong ang kanyang mga palad sa kamay ni Lawrence na nakapulupot sa kanyang bewang. Napayuko na lamang si Shaira at pinakaramdaman ang kanyang sarili. Akala ko okay na ako. Pero hindi pa rin talaga ako makontento sa kung anong meron tayo ngayon. I wanna love you. Hindi ko alam kung makokontrol ko pa rin ang sarili ko. Pwede bang buksan mo ulit ang puso mo at magtiwala sa akin? Hinarap ni Shaira si Lawrence upang makita ang mga mata ng binata. Hindi niya na sinagot pa ang mga tanong ni Lawrence gamit ang mga salita. Sa halip, ibinigay niya kay Lawrence ang kanyang sagot sa pamamagitan ng isang halik. Habang mas lumalalim ang kanilang mga halik, naramdaman ni Shaira ang bahagyang pamumuo ng luha sa kanyang mga mata. Ngayong pinili muli ni Shaira na buksan ang kanyang puso at sumugal, isa lamang ang hinihiling niya, na sana si Lawrence na ang huli at siyang makakasama niya habang buhay dahil kung hindi, ito na atang magiging pinakamasakit na heartbreak at siyang tuluyang makukumbinsi sa kanya na hindi totoong wagas na pag-ibig. Mag-iingat ka, nakangiting sabi ni Shaira bago pa pumasok si Lawrence sa kanyang kotse. Lumapit si Lawrence sa kanya upang magnakaw ng halik. Natawa si Shaira at marahang hinampas si Lawrence. Papasok na nga sana si Lawrence sa kotse, ngunit muli na naman siyang bumalik upang muling halikan si Shaira. Tama na ha, nakakarami ka na, natatawang sabi ni Shaira. Nihakap lamang siya ni Lawrence na halos hindi rin maalis ang ngiti sa muka. Masaya lang talaga ako. Sambit ni Lawrence at napatingin sa dalaga. Date tayo bukas? Kumunot naman ang noo ni Shaira at natawa. Saan naman? Napaisip naman si Lawrence. Parang gusto tuloy panggigilan ni Shaira ang gwapong mukha ng binata dahil sa lapit nito sa kanya. Sa bahay namin? Sa bahay niyo? Anong gagawin natin doon? Just a peaceful time together. Bisitahin natin si Papa tapos ipapatikim ko sa iyo ang kape na timpla ko. Pwede tayong maglaro ng board games habang nagkakape. Excited na napangiti naman si Shaira dahil sa sinabi ni Lawrence. Hindi siya ganon kahilig sa kape. Ngunit kung si Lawrence ang maghahanda ay siguradong worth it naman itong subukan. Sure, gusto ko yan, wika ni Shaira. Bago tuluyang umalis si Lawrence ay mahigpit muna silang nagyakapan. Tawang-tawa pa nga sila dahil parang ayaw nang lumayo ni Lawrence sa kanya. Pagkabalik ni Shaira sa loob ng kanilang mansyon ay nakasalubong pa niya ang kanyang ama. Bahagyang namula ang pisngi ni Shaira sa hiya dahil siguradong nakita ni Delphine ang mga pinagkagagawa nila ni Lawrence sa labas. Dad, nehiyang sabi ni Shaira. It's okay, Shaira. Masaya ako sa mga nakita ko. Kalmatong saad ni Delphine sa kamarahang ngumiti. Pero inaasahan kong mapapaaga rin ang una kong apo. Pilyong dagdag ng kanyang ama. Dad naman, nehiyang sabi ni Shaira na siyang ninitian lamang ng nangaasar na si Delphine. Sa kabilang banda naman, matapos ang ilang minutong biyahe ay nakarating rin si Lawrence sa kanilang bahay. Takang napasunod naman ng tingin si Marco sa kanyang anak dahil sa ngiti nito na halos umabot na sa tenga. Oh, may nangyari ba? Ang saya mo ah. Natatawang sabi ni Marco. Excited na lumapit si Lawrence sa kanya. Pa, kami na po ni Shaira. I mean, officially. Napangiti si Marco matapos marinig ang sinabi ng kanyang anak. I'm happy for you. Sabi ko naman sa iyo matatanggap niya ang pagmamahal mo kahit na ikaw ang batang niligtas ng ina niya noon. Naglahong ngiti sa mukha ni Lawrence matapos yung sabihin ng kanyang ama. Hindi niya pa rin alam pa. Hindi ko pa po sinabi. Napaupo si Marco sa sofa. Kailan mo sasabihin, anak? Mas mahihirapan ka kung siya mismo makakaalam. Alam ko masasaktan siya. Pero kailangan mo talagang sabihin ang totoo. Wala ka namang masamang intensyon Isa pa, mabait si Shaira. Hindi mapanghusga at laging rasyonal mag-isip. Pero sa tuwing makikita niya ako,
Maalala niya kung anong nangyari 20 years ago. Maalala niya kung paano nawala ang kanyang ina. Dahil ako ang dahilan nun. Napabuntong hininga lamang si Marco dahil sa sinabi ni Lawrence. Anak, aksidente yun. Walang may gusto nang nangyari. Mariing sabi ni Marco. Pero nawalan po siya ng ina. Natatakot ako na hindi niya ako matanggap. I've been looking for her all these years. Nung mga bata kami, pinangako ko sa kanyang papakasalan ko siya. Hindi niya na siguro naalala dahil gusto niya nang kalimutan ng lahat ng nangyari nun. Hindi ko kayang sumugal. Lumapit si Lawrence sa mga picture frame na may litrato niya nung bata pa siya. Isa-isa niya itong tinaob sa kanilingon ng kanilang mga katulong. May bisita si Shaira dito bukas. Siguraduhin niyong wala siyang makikita mga litrato ko ng bata pa ako. Okay po, sir. Agad na sagot ng mga katulong. Bumuntong hininga naman si Marco at hindi maiwasang maawa sa kanyang anak. Lumapit na lamang siya kay Lawrence at marahang inakbayan nito. Kung mahal ka niya, hindi siya mag-iisip ng ganun, anak. Tanging sabi ni Marco sa kanyang anak. Kinabukasan, masayang nag-ayos si Shaira para sa lakad nila ni Lawrence. Okay lang bang suot ko, Dad? Hindi po ba sobrang OA? Nag-aalalang tanong ni Shaira habang pinapakita sa kanyang ama ang suot niyang bestida. Hindi, anak. You look gorgeous. Habang tumatagal, mas nagiging kamukha mong mami mo. Napangiti naman si Shaira sa kaniyakap ang kanyang ama. Alam niyang tulad niya ay miss na rin ni Delphine ang kanyang asawa. Pasensya na sa pagiging mahigpit at cold ko sa'yo all these years. Napangiti naman si Shaira. Dad, ang mahalaga, napalaki mo ko ng maayos. Laking pasasalamat ko na po yan sa inyo. Sa lahat ng efforts mo at pagsisikap. Nang makarating si Lawrence upang sunduin si Shaira ay maayos silang nagpaalam kay Delphine. Pagkarating sa bahay nila Lawrence, naupo si Shaira sa sofa. Doon ay matyaga nilang hinintay si Lawrence na matapos sa mga ginagawa nito sa kusina habang nakikipagkwentuhan kay Marco. Maya-maya pa, dumating si Lawrence dala ang isang tray na naglalaman ng mga baso ng kape at fruit juice. Sa'yo tong fruit juice pa. Bawal ka sa kape eh. Deklara ni Lawrence saka inilapag ang baso sa harap ng kanyang ama. Malungkot naman na napakamot ng ulo si Marco. Ano ba yan? Akala ko matitikman ko na ulit ang timpla mo ng kape. Gusto mo bang resetahan ka na naman ng mapait na gamot? Pananakot ni Lawrence dahilan para mapanguso na lang si Marco. Natawa naman si Shaira dahil sa munting bangayan ng mag-ama. Tinikman niya ang kapeng timpla ni Lawrence at nanlaki ang mga mata niya dahil yun na ata ang pinakamasarap na kapeng natikman niya. Ang sarap! Nagpapainggit ka ba, Shaira? Pabirong pagmamaktol ni Marco na siyang tinawanan lamang nila Lawrence at Shaira. Nang maubos ni Marco ang kanyang juice ay nagtungo na siya sa kanyang opisina at iniwan ang dalawa na naglalaro ng billiards. Hindi mo naman sinabi sa akin na magaling ka pala. Magpapasikat pa sana ako para makapagdagdag pogi points eh. Natatawang sabi ni Lawrence habang napapakamot na lamang ang kanyang ulo. Natawa naman si Shaira. Nagulat ka ba? Sorry better luck next time. Biro ni Shaira. Nang matapos ang kanilang laro'y bigla na lamang lumapit si Lawrence kay Shaira at inabot ang isang keycard. Para saan to? Para mabuksan mo ang kondominium ko. Spare key yan. Para kung gusto mong bumisita, hindi mo na kailangang maghintay sa labas. Napangiti naman si Shaira at tinanggap ang keycard na inabot ni Lawrence at sabay na nga silang lumabas upang sana'y maghapunan na. Ngunit laking gulat nila nang makita nila si Jillian na nakaupo sa sofa. Finally. Hi, Lawrence. May gusto lang sana akong ibigay sa inyo ni Tito Marco. A simple token of appreciation para sa pagtulong niyo sa akin sa mall. Napatango si Lawrence saka inabot ang bigay na paper bag ni Jillian. Babalik na sana si Lawrence sa kinaroroonan ni Shaira, ngunit bigla siyang pinigilan ni Jillian sa pamamagitan ng paghawak sa braso ng binata. May ihihingi rin sana ako ng tulong. Malambing na saad ni Jillian habang hawak pa rin ang braso ni Lawrence. Marahang hinila ni Lawrence ang kanyang braso at ngumiti. I'll hear you out later. Siguro i-chat mo na lang sa social media account ko. Kasama ko si Shaira.
and we plan to spend a quality time together ngayong araw. Pansin ni Shaira bigla ang pagkawala ng mga ngiti ni Jillian. Kahit hindi aminin ng dalaga, halatang halata sa mga kinikilos niya na may pagtingin siya kay Lawrence. Hindi naman niya masisisi si Jillian dahil attractive naman talaga si Lawrence sa maraming bagay. Pero ibang usapan na kung maging sa harap niya ay nagpapakita ng motibo si Jillian. Okay, mag-chat na lang ako mamaya, saad ni Jillian. Nang makaalis si Jillian ay masamang tinitigan ni Shaira si Lawrence. Natawa naman ang binata. Ano na naman ang iniisip mo? Tinanggihan ko siya kasi ayaw kong may istorbo sa atin. Pero mag-chat kayo mamayang gabi. Dan mas gusto mo bang makita kami sa personal? Huwag ka nga mag-isip na kung ano-ano. Wala akong gusto kay Jillian. Nagbibiro lang naman ako. Alam kong mapagkakatiwalaan kita. At nagpatuloy nga sila sa kanilang quality time hanggang sa hindi na namalaya ni Shaira ang oras at inabot na siya ng hapunan sa bahay nila Lawrence. Pagkatapos kumain, nagpresenta si Lawrence na ihatid si Shaira sa kanila. Nag-enjoy ka ba? Oo, salamat. At nang makaalis na si Lawrence ay dumiretso na si Shaira sa kanyang ama upang ikwento ang mga nangyari sa kanyang araw. Nagpatuloy lamang ang kapayapaan sa relasyon nila Lawrence at Shaira. Naging mas open na rin sila sa isa't isa at nagtutulungan sa kanilang mga negosyo hanggang sa ilang araw na lang ay mangyayari na ang kasalang inaabangan nila. Mag-iingat ka, Shaira. Update me kung uuwi ka na. Kalmadong saad ni Delphine sa kanyang anak. Daladala ni Shaira ang isang Tupperware ng Grahams. Ginawa niya ito at balak sanang surpresahin si Lawrence sa kondo nito. Nagpahatid lamang siya sa kanilang driver dahil alam niyang maihahatid naman siya ni Lawrence pa uwi. Habang paakyat sa building, talagang iniingatan ni Shaira na hindi malaglag mula sa kanyang kamay ang Grahams na ginawa niya para sa kanyang fiancé. Tumunog ang pinto. Tanda na bukas na ito at diretso namang pumasok si Shaira. Nang makita niyang patay ang mga ilaw at saradong kurtina ay napailing lamang siya. Mukhang maraming nainom si Lawrence. Kagabi kasi, nagpaalam ito na iinom siya ng konti dahil dumating ang mga kaibigan niya mula sa ibang bansa. Lawrence, tulog ka pa ba? Agad na binuksan ni Shaira ang pinto ng kwarto ni Lawrence at napahiyaw na lamang siya sa kanyang nadatnan. Natagpuan niya kasing nakahiga si Lawrence sa kama at nakapaibabaw naman sa kanya nang walang iba kundi si Jillian. Gulat na gulat ang binata sa nangyari. Mabilis na tinulak ni Lawrence palayo si Jillian upang sundan si Shaira na nagmamadaling lumabas. Nagkalat na rin ang Graham sa sahig. Maging ang keycard na pag-aari ni Shaira ay naiwan sa maduming sahig. Shaira! Shaira! Paghahabol ni Lawrence. Naabutan pa niya ang dalaga bago magsara ang elevator ngunit mabilis na dumapong palad ni Shaira sa kanyang muka. Nagtiwala ko sa iyo, Lawrence! Inis na saad ni Shaira habang naluluha ng kanyang mga mata. Shaira, please maniwala ka. Hindi ko alam kung paanong andun si Jillian. Walang nangyari sa amin. Umuwi ako ng mag-isa kagabi. Ginagawa mo ba akong tanga? Paano nakapasok yun kung hindi kayo magkasama? Unless binigyan mo rin siya ng keycard para mabisita kanya anytime. Napasapo na lamang si Lawrence ng kanyang muka. Gulong-gulo pa ang buhok ng binata at mukhang bagong gising lamang. Nagsasabi ako ng totoo. Hindi ko talaga alam. Malungkot na sabi ni Lawrence. Masakit para kay Shaira ang nalaman niya. Durog na durog siya sa mga pagkakataong yon. Ngunit hindi niya na magawa pang makinig kay Lawrence. Tuluyan ang nabura ang natitirang pag-asa niya na merong matinong lalaki na siyang magmamahal rin sa kanya ng tama. Hindi na ako maniniwala sa'yo. At yung kasal natin. Marahas na tinanggal ni Shaira ang singsing niya, saka itinapon ito sa harap ni Lawrence. Kayo na lang ni Jillian ang magpakasal! Dire-diretsong lumabas si Shaira nang bumukas ang elevator sa first floor. Sinubukan pa rin siyang sundan ni Lawrence ngunit wala itong nagawa nang nakasakay na ng taksing dalaga. Pagka-uwi niya ay naabutan pa siya ng kanyang ama na umiiyak. Sinabi ni Shaira ang lahat sa kanyang ama at halos umapoy naman sa galit si Delphine. Mates, tulungan niyo muna si Shaira. Tatawagan ko lang si Marco. Seryosong utos ni Delphine bago umalis ng may mabibigat na yapak ang paa. Nagtungo rin si Lawrence sa mansyon ngunit hindi na siya pinayagan pa ni Delphine na makalapit kay Shaira.
Nang malaman naman ni Marco ang nangyari, galit na galit niyang pinauwi si Lawrence sa kanila. Yun lamang ulit ng pagkakataon na narinig ni Lawrence ang ganong klaseng boses ng kanyang ama na palagi namang masaya. Buong araw ring nagmukmok si Shaira sa kanyang kwarto at umiiyak. Ilang beses siyang kinumbinsin ng kanyang ama na lumabas at subukang pakinggan si Lawrence, ngunit ayaw na talaga ni Shaira. Natatakot siyang muli na namang magsinungaling si Lawrence sa kanya dahil alam niyang maniniwala agad siya at magmumukha na namang uto-uto. Sa kabilang banda naman ay pareho ang sitwasyon ni Lawrence. Anak, kumain ka na. Kailangan mo kumain kahit konti. Nag-aalalang napabuntong hininga na lamang si Marco bago marahang tinapik ang balikat ng kanyang anak na tulala lamang sa malayo. 2 araw nang lumipas, ngunit patuloy pa ring umiiwas si Shaira kay Lawrence. Pagkalabas ni Marco, mas lalo naman siyang nawala sa mood nang makita niya si Jillian. Anong ginagawa mo dito? Seryosong tanong ni Marco. Tito, gusto ko lang makausap si Lawrence tungkol sa nangyari. Naluluhang sabi ni Jillian. Hindi ba dapat si Shaira ang paliwanagan mo? I had high hopes for you, Jillian. Hindi ko akalaing gagawin mo yon. And you remained silent and hidden after that day kahit na nasisira ng imahe ng anak ko sa fiancé niya. Anong inaasahan mo ngayon? Nahiwalay na sila? Hindi mangyayari yan. Alam kong magkakaayos pa sila. Napaatras si Jillian matapos marinig ang sinabi ni Marco. Hindi niya inaasahang maririnig niya ang mga salitang yon kay Marco na laging nakangiti. At isa pa, huwag ka nang magtangkang lumapit kay Lawrence. Sa laki ng galit nun sa'yo, baka mapagbuhatan ka pa niya ng kamay. Tumalikod si Marco at pumasok sa mansyon. Iniwan niya si Jillian na umiiyak sa labas hanggang sa kusa na lamang itong umalis. Ang sumunod na destinasyon naman ni Jillian ay ang mansyon nila Shaira kung saan nakaharap niya si Delphine na mas malupit pa ang mga salitang binitawan sa kanya. Dahil ayaw pa ring magpakita ni Shaira sa kanilang lahat, kay Delphine inamin ni Jillian ang lahat. Ang totoo ay mag-isa talagang umuwi si Lawrence nung madaling araw na yon. Nakasunod si Jillian sa kanya na nakainom rin galing sa ibang bar dahil hindi pa rin niya matanggap na kahit anong effort niya ay hindi pa rin niya nagawang paibigin si Lawrence sa kanya. Na hanggang kaibigan lamang siya sa buhay ni Lawrence. Dire-diretso si Lawrence papasok sa kanyang kondo dahil sa sakit ng kanyang ulo. Bago pa man tuluyang sumara ang pintoy na hawakan niyo ni Jillian dahilan upang hindi ito tuluyang malock at dito na nga siya nakapasok. Aantayin sana ni Jillian na magising si Lawrence upang makausap ang binata, ngunit nagpadala siya sa kanyang emosyon at yun na ngang eksenang naabutan ni Shaira. Nang makaalis na si Jillian ay agad na pinag-usapan nila Marco at Delphine ang kanilang plano upang muling makapag-usap ang dalawa. Parehong wala sa sariling kanilang mga anak. Kaya naman, it's their time to shine. Tinawag pa nga ito ni Marco na, plan tuloy ang kasalan. Binuksan ni Delphine ang kwarto ni Shaira. Hindi ugali ni Delphine ang pumasok sa kwarto ng kanyang anak nang walang paalam. Ngunit wala na talaga siyang choice dahil ayaw pa rin lumabas ng kanyang anak. Nakita ni Delphine ang almusal ni Shaira na halos ilang subo lamang ang nabawas. Shaira, hindi ka pa rin ba babangon? Dad, bakit ganun? Wala naman akong maling ginawa, di ba? Saad ni Shaira at muli na naman siyang umiyak. Anak, imbes na magmukmuk ka dito, bakit hindi ka magpahangin at mag-unwind? Mas kailangan mo yon ngayon, anak. Kinancel ko na ang lahat ng schedule ko. Nagrenta na rin ako ng private na yate. Malambing na sabi ni Delphine. Napalingon naman si Shaira sa kanyang ama at mas lalong naawa si Delphine nang makitang namamaga pa rin ang mata ng kanyang anak. Dad, magtatampo po ba kayo kung aayaw ako? Tumango si Delphine bilang sagot at dahil doon ay matagumpay niyang napaalis si Shaira sa kanyang kwarto. Kalmado naman ang kanilang biyahe patungo sa yate. Tahimik lamang si Shaira at walang kamalay-malay kung sinong naghihintay sa kanila doon. Dad, bakit nanditong lalaking yan? Inis na tanong ni Shaira nang makita niya sina Lawrence at Marco sa loob ng yate. Sinadya niyo po bang yayain ako dito sa yate? Galit na tanong ni Shaira sa kanyang ama. Napakamot lamang ng ulo si Delphine. Lalakad pa sana paalis si Shaira ngunit huli na dahil nagsimula ng umandar ang kanilang sinasakyan. Shaira, please. Makinig ka sa akin kahit ngayon lang.
Kung ayaw mo pa rin pagkatapos nito, pangako, hindi na kita guguluhin. Napakuyom si Shaira ng kanyang mga kamay, saka lumakad papunta sa mga riles ng yate kung saan nakakasalubong nila ang malakas na hangin. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Lawrence at kinuwento na nga niyang lahat kay Shaira. Habang nag-uusap ang dalawa, kuryoso namang pasilip-silip sina Delphine at Marco mula sa loob ng yate. Tingin mo ba magkakaayos sila? I'm very worried. Magtiwala na lang tayo kay Lawrence. At least we tried, di ba? Matapos marinig mula kay Lawrence ang lahat ng nangyari, ay napaiyak na lamang si Shaira. Agad naman siyang inalalayan ni Lawrence dahil muntikan ng matumba ang dalaga. Nakakainis! Sambit ni Shaira habang umiiyak. Bakit kailangan guluhin pa tayo kung kailan malapit ng kasal natin? Naniniwala ka ba sa akin? Alam mo kung bakit masasaktan ako? Kasi alam kong hindi ka talaga ganong klase ng tao. Ngayon naiinis ako. Parang isang galon atang iniyak ko tapos inosente ka naman pala. Hindi na iwasan ni Lawrence ang matawa. May isa pa pala akong sasabihin. Aaminin. Natigil naman si Shaira sa pagpupunas ng kanyang luha. Agad na kinabahan ng dalaga sa mga sasabihin ni Lawrence. Yung batang nakalaro mo sa probinsya nun. At yung batang niligtas ng mami mo. Ako yun. Nanlaki ang mga mata ni Shaira matapos marinig ang mga sinabi ni Lawrence. Anong sabi mo? Gulat na tanong ni Shaira. Pasensya na dahil tinago ko. Natatakot lang ako na kamuhian mo ko dahil doon. Kumunot ang noo ni Shaira. Kung takot ka palang makilala kita, bakit pumayag ka pa rin na maikasal sa akin? Nahihiya namang napakamot si Lawrence ng kanyang ulo. Sigurado kasi siyang pagtatawanan siya ni Shaira kapag narinig nito ang dahilan niya. Naalala mo ba nung lagi tayong naglalaro ng kasal-kasalan? Tapos sinabi mo sa akin na sa akin ka magpapakasal kasi ako ang pinakapoging lalaki na nakita mo? Malakas na tumawa si Shaira matapos marinig ang sinabi ni Lawrence. Hawak-hawak niya na ang tiyan niya dahil nagsisimula nang pumasok sa kanyang isip ang mga alaalang yon. Talaga? Seneryoso mo yon? Hindi makapaniwalang sabi ni Shaira. Natatawa si Shaira sa kanyang sarili. Oo naman. Pagkatapos kong gumraduate ng college, hinanap agad kita. It took me several years bago nagkakilala ang mga ama natin at ipagkasundo tayo sa isa't isa. Napatakip na lamang si Shaira ng kanyang bibig. Ibig sabihin, simula pa lamang ng una, planado na ni Lawrence ang lahat at nakasuporta naman sa kanya si Marco. Pero teka, alam ba ng dad kong tungkol dito? Oo. Bago pa tayo naging official, alam niya na. Sinabi ni Papa sa kanya. Napalingon si Shaira sa kanilang mga ama na nakaabang sa loob ng yate. Pareho silang natawa ni Lawrence nang magkanda ugaga sina Marco at Delphine na kunwari patingin-tingin kung saan-saan para hindi mahuling inaabangan talaga nilang magkaayos sa mga anak nila. Grabe, ang liit ng mundo. Hindi kita sinisisi sa nangyari kay Mommy. Walang may gustong mangyari yun noon. So, okay na ba tayo? Tumango naman si Shaira bilang sagot. Naging emosyonal si Lawrence at napayakap na lamang kay Shaira dahil sa sobrang saya. Akala niya'y tuluyan ng mauudlot ang istorya ng pag-iibigan nila. I love you, Shaira. I love you too, Lawrence. Nang magdampi ang mga labi nila, ay nagsitalon sa tuwa sina Marco at Delphine. Tuloy ang kasal! Malakas sa sigaw ni Marco sa loob ng yate, dahilan upang matawa silang lahat. At tulad nga ng inaasahan, natuloy ang inaabangan nilang kasalan. Pagkatapos nito ay bumukod sina Lawrence at Shaira kung saan unti-unti silang nakabuo ng isang payapa at masayang tahanan kasamang kanilang mga supling. Hindi pa ba nakakabalik si Dad? Tanong ni Shaira sa kanyang asawa. Natawa naman si Lawrence. Nako, namiss nila ang mga apo nila. Kaya paniguradong susulitin nila ang buong araw. Napangiti si Shaira at marahang niyakap mula sa likod ng asawa niyang nagluluto. Hindi ka pa ba pagod? Kagagaling mo lang sa trabaho. Kung gusto mo, ako na dyan at magpahinga ka na muna. Nangako ko na pagbalik ng mga bata, lulutuan ko sila ng paborito nilang carbonara.
Mukhang naparaming ang luto mo eh. Natatawang sabi ni Shaira habang nakatingin sa iba't iba pang putahe na niluluto ni Lawrence. Naisip ko lang na magluto na rin ng marami. After all, ngayon lang ulit tayo makukumpleto sa hapag. Matapos ang 2 linggong bakasyon nila dad sa Maldives. Gusto ko lang gawing mas special ang dinner na to. Ang swerte talaga namin na mga anak ko sa'yo. Kung ano man ako ngayon, dahil yun sa inyo na mga anak natin. Muli pa sanang hahalikan ni Lawrence si Shaira, ngunit natigil sila dahil sa malakas na sigawan ng mga batang paparating. Mommy! Daddy! Masiglang bungad ng kambal nilang anak na sina Audrey at Leia. Kasunod naman nila ang kanilang mga lolo na may mga dalang paper bags. Nako, mukhang nag-enjoy kayo ah. Ay, napakaligalig ng mga batang yan. Sumakit nga ang balakang nitong si Delphine eh. Ikaw nga tong nakatulog sa biyahe. Wow! Ang bango ng luto ni Daddy! Nako Audrey, baka matalsikan ka ng mantika. Kabadong sabi ni Shaira saka nagmamadaling lumapit sa kanyang anak. Si Leia naman ay nakaupo lamang at abala sa panonood habang nilalaro sa ere ang kanyang mga binte na para bang excited rin na tikman ng mga pagkain. Pagkatapos maihanda ang lahat, sabay-sabay silang lahat na naghapunan. Puno ng tawanan ng hapag na para bang wala silang problemang iniinda. Okay, selfie! 1, 2, 3! Say cheese! Sabay-sabay nilang sinunod ang instruction ni Marco. Natawa na lamang sila nang tingnan nila ang kanilang picture dahil sa nakakatawang posing ng kambal. Maya-maya pa, itinaas si Delphine ang kanyang wine glass, habang ang mga bata naman ay itinaas rin ang kanilang baso ng juice. To a more peaceful and loving home. Wika ni Delphine at pinagbangga na nga nila ang kanilang mga baso. Habang pinapanood ang lahat ng nasa hapag na nagkukwentuhan at nagtatawanan, ang tanging nararamdaman lamang ni Shaira sa pagkakataong yon ay ang pagmamahal na nangingibabaw sa pamilyang nabuo nila ni Lawrence. Kung may bagay pa man siyang mahihiling sa Diyos, yon ay ang pangalagaan ng kanyang pamilya at mas pahabain pa ang mga panahong ganito sila kasaya.